Ang panimulang kwento ng Chapter 49. Gulat na gulat si Director Wang Yang nang malaman na alam na pala ni Principal Li Chengdao ang lahat tungkol sa kanilang kahangahangang bagong recruit na si Su Hong. Isinubsob ni Chengdao ang isang file sa kanyang mga kamay, na nagpapakita ng hindi kapani-paniwalang balita na higit sa 10 legendary Grandmasters ang sabay-sabay na nagrekomenda sa bata sa kanilang paaralan. Dahil buo na ang kanyang pasya, sinabi ng principal kay Wang Yang na kailangan muna nilang mangaso ng ilang mga target bago sila maglakbay patungong Star City. Nakiusap si Wang Yang na hayaan na lamang ang school staff na humawak ng anumang personal na problema. Habang ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya upang pigilan ang kanyang matapang na boss sa paglikha ng isa namang malaking kaguluhan. Ipinaliwanag ni Chengdao na mangangaso lamang sila ng mga demonic cultists na nagtayo ng malapit na base upang atakihin si Su Hong. Na nagpadama ng relief kay Wang Yang, kaya mabilis itong sumang-ayon sa misyon. Nang walang babala, hinawakan ni Chengdao ang sumisigaw na direktor at lumipad ng diretso sa langit na parang isang shooting star. Sa malalim at madilim na Tianfeng Forest, humigit kumulang 50 kilometro sa silangan ng lungsod, mayroong isang nakatagong cave system. Sa loob ng madilim na kuwebang ito, ang mga lokal na cult leaders ay nagtipon sa paligid ng isang stone table upang magplano ng isang deadly trap para kay Su Hong bago pa ito makarating sa university. Sinabi niya sa lahat na ang Heavenly God race ay nangako sa kanila ng divine blood upang gawin silang mga Diyos kung mapapatay nila ang batang henyo. Na nagdulot sa mga nasasabik na cultists na magdiwang ng ligaw. Idinagdag niya na kung ang ilang Tier 7 Grandmasters ay hindi kayang pumatay ng isang solong estudyante, mas mabuti pang tapusin na lamang nilang lahat ang kanilang sariling buhay. Kaya naman nangako ang lahat ng mga cultists na buburahin si Su Hong. Lumulutang ng mataas sa ibabaw ng dambuhalang kagubatan. Inanunsyo ni Li Chengdao na sa wakas ay narating na nila ang kanilang target. Nagtanong si Wang Yang kung paano nila mahahanap ang nakatagong base sa gitna ng napakaraming magkakahawig na bundok. At tapat na inamin ng principal na wala siyang ideya kung nasaan ito. Nag-alok si Wang Yang na i-search ang lugar, ngunit pinigilan siya ni Chengdao at sinabihan na mag-record na lamang ng video. Dahil gusto niyang gamitin ang destruction bilang isang bagong commercial para sa university. Itinaas ng principal ang kanyang kamay sa langit at nagpakawala ng kanyang nakakatakot na Tier 9 power. Nagpatawag siya ng isang malaki at nagliliwanag na pulang kamay mula sa mga ulap at isinalpak ito pababa upang ganap na durugan ang buong mountain range. Ang mga sumisigaw na cultist sa loob ng kuweba ay instant na nadurog habang gumuho ang bundok. Na walang iniwan kundi isang malaki at umuusok na butas sa lupa. Tinitingnan ang screen ng kanyang telepono. Natulala si Wang Yang at napagtanto na ang panunood sa pakikipaglaban ng principal ay nagpapadama sa mga normal na martial artists ng ganap na kawalan ng pag-asa laban sa ganoong nakababaliw na lakas. Sa villa ni Su Hong, ang kanyang tiya at tiyo ay napapaligiran ng mga salansan ng mamahaling gift boxes na ipinadala ng mga lokal na pamilya na sumusubok na makipagkaibigan sa bagong champion. Nagtaas ang kanyang tiya ng isang bungkos ng mga larawan at nagtanong kung gusto ba niya ng isang blind date sa alinman sa mga mayayamang batang babaeng ito, ngunit ang isang nahihiyang si Su Hong ay mabilis na tumanggi. Sinabi niya na masyado pa siyang bata at kailangan niyang mag-focus sa kanyang training. At malakas na sumang-ayon ang kanyang tiyo sa kanya. Ngunit mabilis na sinira ng kanyang tiyo ang sandali sa pamamagitan ng pagbulong na ang pagpapakasal sa isang mayaman na babae mula sa Magic Capital ay mas magandang pagpipilian pa rin. Na nagdulot kay Su Hong na mapabuntong hininga sa kawalan ng kapaniwalaan. Upang makalayo sa awkward na pag-uusap, mabilis na nag-excuse si Su Hong para pumunta sa kanyang silid upang mag-practice habang galit na sinisigawan ng kanyang tiya ang kanyang tiyo dahil sa pagiging masamang impluensya. Nang ligtas na siya sa loob ng kanyang bedroom, binuksan ni Su Hong ang kanyang system screen at nagpas siyang gamitin ang kanyang 5,180 points upang i-upgrade ang kanyang spiritual power patungong Tier 3. Paulit-ulit niyang tinapik ang upgrade button, na nagpabilis sa pagtaas ng kanyang spiritual stats habang ang kanyang mga bagong kapangyarihan ay nagsimulang magpalutang ng mga mabibigat na bagay sa paligid ng silid. Habang ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa puting liwanag, ini-activate niya ang kanyang shield skill upang gumawa ng isang bagong power. Isang solid energy barrier sa harap niya.
Nais niyang makita kung gaano ito kalakas, kaya nagpakawala siya ng isang malakas na suntok sa shield upang subukan kung kayang harangan ng kanyang bagong defenses ang sarili niyang lakas. Ang kanyang suntok ay instant na nagpabitak sa shield at nagpadurog sa energy barrier patungo sa maliliit na piraso. Sa halip na madismaya, natuwa si Suong na naharangan ng shield ang 30% ng kanyang suntok. Nasapat na ang lakas para madaling pumatay ng isang Tier 3 beast. Napagtanto niya na gamit ang shield na ito, madali siyang makakaligtas kahit pa isang malaking grupo ng Tier 3 fighters ang sabay-sabay na umatake sa kanya. Kasunod nito, ginamit niya ang natitira niyang point sa kanyang physical stats upang itulak ang kanyang Overlord body sa limitasyon nito, na nag-trigger ng isang masakit na pagsabog ng red energy. Nang maglaho ang energy at maabot ng kanyang Overlord body ang 36%. Buong pagmamalaking napansin ni Suong na ang kanyang physical strength ngayon ay sapat na upang madaling talunin ang isang Tier 4 fighter. Tinawag siya ng kanyang tiya para maghapunan, na naging dahilan ng pagkaantala ng kanyang training at nagpamadali sa kanya na mag-ayos para bumaba sa kusina. Kinaumagahan, mapayapang natutulog si Suong nang bigla siyang magising sa malakas na pag-vibrate ng kanyang phone. Sa sandaling sumagot siya, ang kanyang dating principal ay sumigaw para humingi ng tulong sa kabilang linya habang may mga malalakas na pagsabog na yumayanig sa paaralan sa background. At dito nagtatapos ang Chapter 49. Makalipas ang ilang oras, nang sa wakas ay makarating si Suhong sa paaralan, formal siyang ipinakilala ni Principal Lee kay Chen Lin, ang admissions director ng tanyag na Imperial Capital Martial Arts University. Gayunpaman, laking gulat ng binata nang makitang tila bagong galing sa isang matinding sakuna ang hitsura nito, magulo ang buhok, lukot-lukot ang damit, at puno ng mga pasa ang mukha. Kasunod nito, ipinakilala rin si Wang Yang, ang admissions director ng Magic Capital Martial Arts University, na halos ganoon din kabugbog at kawawa ang kalagayan. Sa loob ng opisina ni Principal Lee, nakasalukuyang wasak-wasak at nagkalat ang mga sirang muebles dahil sa naganap na marahas na kumusayon, formal na nagharap ang dalawang direktor sa binata. Agad na napagtanto ni Suhong na ang maalamat na hidwaan sa pagitan ng dalawang universidad ay hindi lamang usap-usapan, literal na nagbuntalan at nagkasuntukan ang dalawang iginagalang na direktor para lamang sa pag-aagawan sa kanya. Nang walang anumang pag-aaksaya ng oras, agad na nagsalita si Chen Lin upang makuha ang loob ni Suhong. Inilatag niya ang isang alok na tila ba hindi kayang tanggihan ng sinumang normal na tao. Walang limitasyong libreng resources para sa lahat ng gamit na mas mababa sa A-rank. Kalahating presyo na lamang ang babayaran para sa mga mas matataas na antas ng gamot at kagamitan. Personal na pagtuturo at gabay mula sa isang maalamat na Grandmaster. 3 libreng A-rank martial arts manuals taon-taon. Karagdagang cash na nagkakahalaga ng $30 milyong bilang panimulang allowance. Halos mabulunan si Principal Lee sa sarili niyang laway sa matinding gulat habang nakikinig. Mabilis niyang kinalkula sa kanyang isip ang kabuuang halaga ng mga benepisyong ito na inihanda ng Imperial Capital at napagtantong handang gumastos ang universidad ng mahigit 1 bilyon taon-taon para lamang kay Suhong. Matapos ay lahad ng may mapagmataas na ngiti ang kanyang alok, humarap si Chen Lin kay Wang Yang at may panguuyam na hinamon ito kung may kakayahan ba ang Magic Capital na tapatan, o kahit lumapit man lang, sa ganoon kabigat na premyo. Gayunpaman, hindi nagpatinag si Wang Yang. Buong pagmamalaki niyang ipinahayag ang panuntunan ng kanilang universidad. Sa Magic Capital, pantay-pantay ang pagtrato sa lahat ng freshman. Nagbibigay lamang kami ng resources na nagkakahalaga ng $10 milyong bawat taon, at ang anumang karagdagang bagay na nais ng isang estudyante ay kailangan niyang paghirapan at kunin gamit ang sarili niyang lakas. Nang marinig ito, malakas na umismid si Chen Lin at tinuya ang Magic Capital dahil sa nakatatawa at tila napakakuripot nitong patakaran, gaya ng dati. Pagkatapos, lumingon siya kay Suhong nang may mayabang na ngiti at hinimok ang binata na huwag nang mag-atubili pa at sabihin na ang kanyang pinal na desisyon. Ngunit laking gulat ng lahat ng formal na ayanunsyo ni Suhong na ang Magic Capital ang kanyang pipiliin, na nag-iwan kay Wang Yang natulula at hindi makapaniwala sa narinig. Samantala, sa unang pagkakataon ay nagkamali ng dinig si Chen Lin at akal ang siya ang napili, kaya naman nagsimula na siyang magdiwang ng may malawak na ngiti.
Subalit agad ding natuyo ang kanyang tawa at natigil ang kanyang kasiyahan nang mapagtanto ang totoong sinabi ng binata. Natatarantang ipinaulit niya kay Su-hong kung sino ba talaga ang pinili nito. Buong katatagan at walang pag-aalinlangang muling inulit ni Su-hong na ang Magic Capital ang kanyang pinal na pasya. Ipinaliwanag niya na bagamat napakaganda ng mga pribilehiyo sa Imperial Capital, ang kanilang walang katapusang mga patakaran at tradisyon ay hindi kailanman makatatawid sa ganap na kalayaang ibinibigay ng Magic Capital. Napahalakhak ng napakalakas si Wang Yang at may pagyayabang na sinabing ang isang katulad ni Su-hong na isang tunay na henyo ay nararapat lamang sa kanilang paaralan, na nag-iwan sa galit na si Chen Lin na walang maisagot sa matinding kahihiyan. Sa huling pagkakataon, binalaan ni Chen Lin ang binata tungkol sa napakalaking agwat ng resources sa pagitan ng dalawang unibersidad. Ngunit kalmado at buong tatag na sumagot si Su-hong. Ang payapang dagat ay hindi kailanman nakalilikha ng mahuhusay na mandaragat. Ang matatalas na salitang ito ay nag-iwan kay Chen Lin na nagngangalit ang mga ngipin sa matinding kabiguan. Masayang tumawa si Wang Yang, pinupuri ang nag-aalab na ambisyon at matalas na pananaw ng bata, bago sinabihan si Su-hong na kailangan na niyang mag-report sa universidad kinabukasan. Nabigla ang binata dahil kasalukuyan pa namang bakasyon at sa Setyembre pa naman dapat magsisimula ang formal na klase. Inakbayan ni Wang Yang si Su-hong at ipinaliwanag na sa Magic Capital, walang sino man ang nagpapahinga. Isa-isa niyang binanggit ang walang humpay na cycle ng mga hamon na naghihintay sa kanya, mga freshman tournament, pagpili ng mga club, mga trial mission, campus rankings, at ang matitinding virtual ladder matches. Dahil nakataya ang karangalan sa National University League, bawat estudyante doon ay may tila baliw na pagnanais na magsanay araw at gabi upang hindi mapag-iwanan. Sa halip na matakot sa malupit na kompetisyon, ngumiti lamang ng malawak si Su-hong, sabik na subukan ang kanyang lakas sa ganoong uri ng kapaligiran. Bago tuluyang lumabas ng silid, malamig na tinapunan ni Chen Lin ng tingin si Su-hong at sinabing sana ay hindi niya pagsisihan ang kanyang naging desisyon, bago galit na lumabas at ibinalabag ang pinto. Agad niyang tiningnan ang kanyang telepono at inutusan ang kanyang mga assistant na siguraduhing makuha ang 3 pang pinakamahuhusay na henyo ng Star City upang kahit paano ay maisalba ang kanilang recruitment mission. Naglakbay siya patungo sa mansyon ng City Lord upang makipagkita sa iba pang mga batang henyo ng lungsod na sina Lin Xinghe, Wang Tiantuo, at Xiao Nan. Gayunpaman, tila binuhusan siya ng malamig na tubig nang sabay-sabay na magpahayag ang 3 na pinipili rin nila ang Magic Capital. Sa matinding inis, minaliit na lamang ni Chen Lin ang kanilang talento bilang mga ordinaryong estudyante at mabilis na inutusan ang kanyang koponan na ibaling ang kanilang pansin sa 3 nangungunang estudyante ng Hang City. Ngunit nang marating nila ang Hang City, nakatanggap muli sila ng parehong mapangwasak na balita, masayang pinili ng 3 henyo doon ang Magic Capital. Tuluyan nang nawala ng wisyo sa galit si Chen Lin, hindi lubos maisip kung bakit tila na humaling ang lahat ng mga batang talent sa Magic Capital. Sa matinding desperasyon, isinugal niya ang kanyang huling pag-asa sa pagre-recruit sa pumangalawang henyo ng probinsya na si Chen Tianyan. Sa loob ng marangyang mansyon nito sa Wencheng, casual na pinatigil ni Chen Tianyan ang mahabang talumpati ni Chen Lin at diretsyong sinabing pipiliin din niya ang Magic Capital. Naguguluhang tinanong ni Chen Lin kung bakit tatanggihan nito ang Imperial Capital gayong ang kanyang mga nakatatandang kapatid ay kasalukuyan ng nag-aaral doon. Ipinaliwanag ni Chen Tianyan na kailangan niyang pumunta sa Magic Capital upang personal na talunin si Su-hong at bawiin ang titulo bilang pinakamahusay na henyo ng Jiangnan. Buong giting niyang idineklara na dudurugin niya rin ang sarili niyang mga kapatid sa pambansang paligsahan upang patunayan sa lahat kung sino ang tunay na prodigy ng pamilya. Walang nagawa si Chen Lin kundi ang mapapikit at mapahawak sa kanyang noo, lubos na naniniwalang nabaliw na ang lahat ng mga estudyante sa buong probinsya ng Jiangnan sa taong ito. Samantala, matapos ang mahabang biyahe, sa wakas ay dumating na si Su-hong sa dambuhala at abalang istasyon ng tren ng Magic Capital. Bumababa siya bitbit ang kanyang mga bagahe, habang pinagmamasdan sa unang pagkakataon ang napakalaki at modernong metropolis na ito. Nakakaramdam ng kaunting kaba sa bagong kapaligiran, inilibot niya ang kanyang paningin sa paligid ng istasyon, umaasang makikita ang mga nakatatandang mag-aaral o senior students na ipinadala ng unibersidad upang sumalubong sa mga bagong dating na tulad niya.
Hindi nagtagal, namataan ni Suhong sa gitna ng makapal na dagsa ng tao ang mga karatulang sumasalubong sa mga bagong mag-aaral ng Magic Capital. Gayunpaman, hindi niya napigil ang mapangiti nang mapansin na ang sulat kamay sa mga ito ay nakatatawa sa sobrang kapangitan. Ang mga mas nakababatang estudyante na humahawak sa mga karatulang ito ay walang tigil sa pag-ulong na pagrereklamo kung gaano nakakahiyang tumayo roon sa harap ng publiko. Ikinukubli pa nila ang kanilang mga mukha habang bumubulong na hinding-hindi na sila muling magboboluntaryo sa pagsalubong kung ang may-ari ng puting buhok na si Senior Bai ang muling mamamahala sa susunod na pagkakataon. Nang marinig ang mga reklamo at bulong-bulungang ito, agad na ipinagtanggol ng sikat na senior na si Bai Chengxing ang kanyang karangalan. Buong kumpiyansa niyang sinabi na lubos na pinuri ng Calligraphy Club ang kanyang gawa at sining ng pagsulat. Subalit mabilis na ipinunto ng mga nakababatang mag-aaral ang malaking butas sa kanyang lowika, ipinaalala nila sa kanya na pinuri lamang ng Calligraphy Club ang kanyang sulat dahil wala ni isa sa kanila ang may sapat na lakas para talunin siya sa isang totoong labanan kung sakaling magalit ito. Binaliwala lamang ni Bai Chengxing ang kanilang mga reklamo, at masaya na lamang nitong itinuring ang kanilang pambabatikos bilang kawalan ng sapat na sining sa kanilang mga panlasa. Walang nagawa ang mga juniors kundi ang mapagpawisan na lamang ng malamig sa matinding pananahimik. Batid kasi nila na walang sinuman sa unibersidad ang ganoon kaangal para magpabugbog sa isang malakas na fighter para lamang sabihing mukhang basura ang kanyang sulat kamay. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, sa wakas ay lumapit si Suhong sa grupo at magalang na nagpakilala bilang isang bagong freshman na kara-rating lamang. Biglang kuminang ang mga mata ni Bai Chengxing at buong sigla nitong kinamayan ng binata, labis na nasasabik na tanggapin ang maalamat na top scorer ng probinsya ng Jiangnan sa kanilang paaralan. Ang iba namang mga nakatatandang mag-aaral na naruroon ay napanganga sa matinding pagkagulat. Nagsimula silang magbulungan sa isa't isa ng may hindi makapaniwalang tono, nagtatanong kung ang simpleng teenager na ito ba talaga ang tinaguriang absolute monster, na pumatay sa isang tier 4 na dragon at tuluyang lumipol sa lahat ng beast sa buong exam realm. Nang hindi pinapansin ang mga pabulong na usapan sa paligid, masayang nag-alok si Bai Chengxing na siya na mismo ang gagabay kay Suhong sa proseso ng enrollment at maglilibot sa kanya sa loob ng malawak na campus, na malugod naman at masayang tinanggap ni Suhong. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa tapat ng pangunahing pintuan ng Magic Capital Martial Arts University. Tuluyang napanganga at namangha si Suhong sa sobrang gara, laki, at kamaharlikahan ng disenyo ng dambuhalang pasukan. Pabirong nagbabala si Bai Chengxing kay Suhong na huwag magkakaroon ng anumang masamang balak o interes kahit pagawa sa napakahalagang A-rank alloy ang plaque o karatula ng paaralan. Natawa siyang nagkwento na bagamat may mga estudyanteng sumusubok na nakawin ito taon-taon, palaging binabalian ng binti ng matandang gwardya sa gate ang sinumang manggahas na humipo nito ng walang pahintulot. Matapos ang kwentuhan, pumila na si Suhong sa registration booth upang opisyal na magpatala. Doon ay tinanggap niya mula sa mga tauhan ng universidad ang kanyang freshman handbook at ang point trackang bracelet. Ang kanyang pagpapatala ay biglang naantala dahil sa malalakas na tilian at sigawan ng mga nagkakagulong kababaihan ng casual na kumaway si Bai Kangxiong sa kanyang mga tagahanga. Habang abala ang nakatatandang mag-aaral sa pag-e-enjoy sa natatanggap na atensyon, nanatili namang nakapokus si Suhong sa pag-aayos at pag-activate ng kanyang bagong kagamitan. Ipinaliwanag ni Bai Chengxing na ang mga martial Dao points, ang pangunahing salapi at pera sa loob ng Magic Capital, ginagamit ito sa pagbili ng lahat ng bagay. Mula sa mga mamahaling resources para sa cultivation hanggang sa mga pang-araw-araw na pagkain sa cafeteria. Binanggit pa niya na ang mga bagong mag-aaral ay may pagkakataong makakuha ng magagandang marka sa matematika kung pagbubutihan nila ang kanilang pag-aaral, bukod pa sa marami pang ibang aktibidad na maaari nilang gawin sa universidad. Binigyang diin din niya na maliban sa pagkuha ng magagandang marka sa klase, marami pang ibang paraan upang maging kapaki-pakinabang sa universidad upang makakuha ng puntos. Dagdag pa rito, ipinaalala niya na sa simula ay binibigyan lamang ang bawat bagong freshman ng panimulang 100 puntos, at ang lahat ng karagdagang puntos na kailangan nila sa hinaharap ay kailangan nilang paghirapan at kitain sa sarili nilang mga kamay. Sinimulan ng i-activate ni Suhong ang kanyang bracelet, na nagpalabas ng isang maliwanag na hologram kung saan nakasulat ang kanyang buong pangalan at ang kanyang panimulang balanse na 100 puntos.
Abang nakatitig dito, napaisip siya kung ang paggapiba sa mga kalaban sa pamamagitan ng virtual ladder battles ay maggagawad sa kanya ng sapat na martial Dao points, isang bagay na maaaring permanenteng lumutas sa kanyang mga suliranin pagdating sa pagkuha ng sapat na enerhiya at stat farming magpakailanman. Kasunod nito, ginabayan siya ni Bai Chengxing patungo sa isang dambuhala at napakarangyang vilya, sabay pagbati sa kanya dahil sa pambihirang pagkakataon na may talaga ng random sa pinakamahusay na dormitoryo sa loob ng unang sona. Gayunpaman, may halong kayabangan siyang binigyan ng babala ng senior na ang mga dormitoryong ito ay maaaring marahas na nakawin o agawin ng ibang mga estudyante sa pamamagitan ng labanan sa anumang oras na kanilang naisin upang makuha ang mas magandang matitirhan. Dahil dito, galit na inakusahan ni Suhong ang unibersidad sa pagpapatakbo ng isang walang kaiyahiyang scam na tila pinapayagan at suportado pa ng pamahalaan para sa mga malalakas. Nang marinig ang kanyang mga sinabi, ilang mga naiinggit na nanunood sa paligid ang agad na nagsabuatan at nagplano na magsanib puwersa upang bugbugin at pabagsakin si Suhong, nang sa gayon ay maagaw nila ang napakarangyang vilya para sa kanilang sarili.